kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kong hei wa chai, kong hei pa choy, whatever. Happy Chinese New Year. Ika-17 ng Pebrero 2026. Alahong pasok ngayon Sana all holiday. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide. Ang iba't ibang radio stations natin sa iba't ibang panig ng kapuluan. At ang ating mga action radio. At ang mga DCRH News FM Nationwide. Importante ho itong araw na ito dahil birthday ho ni Malo Cabral. Kala nyo ano? Ay, saan mong pong panig na mundo kayo naroroon? Samahan nyo ho kami hanggang maming alas 6 sa umaga sa isa pang edisyon ng Maganda Umaga, Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita. Manila RTC naglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senator Jingo Estrada, dating Secretary Bunoan at iba pang respondent sa kasong plunder kaugnay pa rin ng flood control anomaly. Sandigan Bayan nagpasok naman ng not guilty plea kay Bong Revilla sa kasong malversation. Jason sa vlogger kakasuhan ng NBA o NBI sa fake medical reports laban sa Pangulong BBM. Anti-smuggling campaign ng Bureau of Customs tagumpay. Intelligence pangad sulit ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno. First edition ng El Filibusterismo tinaguriang pinakamahal na librong naibenta sa bansa. Ang halaga, 21 million pesos. Detol sa namubog na barko na MV Trisna Christine sa Basilan umabot na sa 58. Kuya Angel po ito, si Angelo Palmones. Hanggang maming alas 6 makakasama po ninyo. Maganda Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, sumampa na sa 58 ang death toll ng lumubog na MV Trisna Christine 3. Ito'y makaraang makarecover pa mga technical divers ng isang bangkay kasunod ng isinagawang underwater operations. Batay sa datos, nasa 293 ang bilang ng mga survivors, 21 pa rin ang patuloy na wawala. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nananatiling positibo ang hanay. Makakahanap pa sila ng mga survivors lalo't nagpapatuloy ang search and rescue operations. Matatanda ang Enero 25 nang umalis ng Port of Zamboanga ang MV Trisna Christine 3. Magtutungo sana ng Hulosulu. Ngunit bigong makaraang lumubog sa katubigan ng Basilan dahil sa posibleng overloading. Isang chop-chop na katawan ng lalaki ang natagpuan sa loob ng isang drum sa harap ng Delpan Sports Complex sa haba ng Lopez Boulevard, Binondo, Maynila. Hindi pa nakikilala ang biktima, itinapon ang dalawang lalaki na nakasakay ng L300 van. Sa investigasyon, lumitaw na huwinto ang puting L300 van sa tapat ng Mel Lopez Bridge. Ibinaba ang isang asul na plastic drum na nakamalot ng transparent plastic tape. Nang mamataan ng maito ang mga basahero o basurero, tinawag at saka inutusan na itapon ang drum bago umalis at binigyan pa sila ng 300 pesos. Mabilis na sumakay ng sasakyan ang mga suspect saka umalis. Ayon sa dalawang basurero, pag-alis ng mga lalaki ay sinakay nila ang drum sa kanilang kariton para saka iniwan sa harapan ng Delpan Sports Complex. Kwento pa ng mga saksi, habang inaalis nila ang laman ng drum, napansin nila ang isang bukas na plastik at nang buksan nila at nakita ang chap-chap na katawan ng tao. Ang biktima ay tinatayang nasa edad 30 hanggang 40, nakatali pa ang mga kamay nito. Inireklamo ng beauty queen na si Michelle D. sa National Bureau of Investigation ang social media personality na si Zian Gasa. Kasama ang kanyang abogadong si Attorney Maggie Garduque, naghain ng kasong cyber libel si D. laban kay Gasa at mga nasa likod ng ilang Facebook page na nagpapakalat muna ng fake news tungkol sa kanya. Ayon kay D, may tiwala siya sa sistema, tumaasa siyang lalabas din ang katotohanan lalo pa totoong buhay na ang apektado. Pag-amin pa ni Michelle D, masakit sa kalooban niya ang anyay defamation na nakakaapekto sa kanyang reputasyon.
Of course, to be the subject of scrutiny, it's not the first time, of course. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what you've done for your career and the hard work you've put. But again, it's also part of the job. To be a public figure, everyone is open to their own opinions. I respect all opinions. I respect constructive criticism, but there is a line that is crossed in terms of defamation and intentionally trying to take your career out of your hands. Maganda umaga, Pilipinas! Babalayan sa mga gumagamit ng social media para manira ng ibang taong, ha? Sige, ituloy nyo lang yan. May cyber libel na ho ngayon. 4:11 ang oras sa buong kapunuan. Mga misis, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang may araw to may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At para sa mga sukiho natin nag-aantabay sa ating mahiwagang tunog, wala pang nananalo. 14,000! 14,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yung ating mahiwagang tunog na yan na nagkakahalaga ng 14,000? Mahiwagang tunog! Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin pa rin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong mga sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong share badge. Ayan ha. At tuloy pa rin, ganun pa rin yung clue natin. Ginagamitan ho ito ng kandila at ang prinsipyo ay thermodialysis. Anong thermodialysis? Ha? Hindi. Ha? Ano to? Thermodynamics pala. Anong thermodialysis? Thermodynamics. Maganda umaga, Pilipinas! Sorry lang, nalimutan. 13 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Bukas na po ang pagtanggap ng PAGCOR para sa mga entry sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema ng ibigay po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa taunang patimpalak ay Kids at Play. Lain nitong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur, mga professionals, basta 16 years old pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Sabi po ni Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap. Sa paglalaro nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya ng patimpalak, conventional, mobile at drone categories. Siyempre, yung conventional, gamit ho yung mga conventional na mga camera. Sa mobile category na lahat ng smartphone, mga tablets, action cameras, 360 camera, basta makakahalin tulad na device. At saka siyempre yung drone, kuha dun sa drone-mounted camera. 8 winners ang kukunin sa bawat kategorya. At ang bawat na kategorya ay magkakaroon din ho ng iba't ibang mga papremyo. Ang deadline ng submission ay September 23, 2025. Ay, 2023. June 30 pala. Pero ang kuha mula September 23 hanggang 2025. At ang submission of entries must be on June 30, 2026. Para po sa karagdagang impormasyon sa PAGCOR Photography Contest 2026, puntahan lamang ang www.pagcor.ph/photocon 2026. Aabot naman sa 7,179 ang mga pulis ang ipakakalat sa buong bansa ngayong araw upang tiyakin ang seguridad at kayusan ng pagdiriwang ng Chinese New Year.
Layunin ng deployment na mapanatiling kapayapaan sa mga lugar na inaasahang dadagsay ng mga tao, kabilang na ang mga pamilihan, simbahan, mga lugar ng selebrasyon gaya ng Binondo, Maynila. Magbabantay din ang mga pulis laban sa mga posibleng krimen, mga magnanakaw, mga tulisan, yung mga mandurukot na kakalat naman. Huwag naman pakiusap natin, di ba? Huwag naman doon sa mga ganitong kapistahan. Kaya lang, sabi ng iba, eto lang yung pagkakataon namin makadali ng malaki-laki, di ba? Huwag ganun, magagalit sa inyo si Buddha. Sige din kayo, ha? Magbabantay ang mga pulis laban ho sa mga nagbabalak gumawa ng kalokohan habang isinasagawa ang aktibidad ng Lunar New Year. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat, makipagtulungan sa mga otoridad upang masiguro ang ligtas at maayos na pagdiriwang. Konghe Wachay! Maganda umaga, Pilipinas! Alang pasok ngayon, holiday. Kaya nga iba tulog pa eh. Kaya... sana all may holiday. Ganyan lang talagang life. Inihikayat naman ng Simbahang Katolika ang mga mananampalataya na magsagawa ng digital media fasting ngayong Kwaresma. Sa pastoral letter ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, sinabi ni CBCP President at Tipa Archbishop Gilbert Garcera, ang digital media fasting ay hindi laban sa teknolohiya. Halip ay makatutulong ito upang magabayan ang mga tao sa tamang paggamit ng media sa pamamagitan ng limitadong paggamit sa mga gadget. Paalala pa ni Bishop Garcera ang palagiang koneksyon sa internet at ang patuloy na pagkakalulong ng tao sa digital media ay nakakaapekto at nagpapahina sa buhay espiritual. Ayon pa sa Pangulong CBCP, bagamat may tuturing na blessing ang technology, kung sobra naman ang paggamit ng digital media, maaaring magresulta ito ng distraction, fatigue, kawalan ng focus, mahinang relationship at mas mahinang spiritual awareness. Sinabi pa ng obispo, layunin ng digital media fasting na maibalik ang balanse. Ipaalala na ang teknolohiya ay dapat nagsisilbi sa buhay ng tao at hindi ito dapat na nangingibabaw. Sa ngayon, hindi na niya limitado ang fasting sa pagkain, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na hamon sa buhay ng tao, tulad nga ng digital media na dapat ay nagsisilbi sa tao at hindi sasakupin o kokontrolin ang tao. Ngayon, ang lupit ha. Ang bata, di ba? Ang mga minor de edad, mga bata. Pagka biglang nawala ng signal, natututong magmura. Ay, mga magulang ha. Masama ang epekto ho ng lalong-lalo na ho ang social media sa mga kabataan. Ha? Kailangan gabayan ho natin sila. Ha? Hindi yung gagamitin nating yaya. Gagawin nating replacement ng magulang ang mga social media platforms. Maganda umaga, Pilipinas! Okay lang kung halimbawa nagiging slang magsalita yung bata, di ba? Lalo na sa panunood ng Peppa Pigs. Di ba? Magugulat ka, nagiging nagiging British ang accent ng bata, no ha? Ayan. Okay lang kung ganyan, ano? Pero kung natututo naman ho ng iba pang mga kalokohan, ako, ibang bagay na ho yan. Mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is pride. But mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple Stay formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tessa chocolate, mud and salmon cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:19 ang oras sa buong kapuluan. Binigyan din ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na sulit ang intelligence fund ng Bureau of Customs dahil sa malaking halaga ng smuggled goods na nasasamsam ng ahensya mula lamang noong Enero hanggang Disyembre ng 2025. Paliwanag ng Customs Commissioner, patunay ang mahigit na 400 billion. Takain ninyo ha. Mahigit 400 billion na halaga ng mga nasabat na mga items gaya ng mga produktong agrikultural at sigarilyo na nagagamit ang tama ang pondo, lalong-lalo na yung pondo nila para sa intelligence. Punto pa ng Commissioner, sobrang sulit na ang ginagastos na intelligence fund ng BOC kung ikukumpara sa napakalaking halaga na nahuhuli pagdating sa smuggled goods. Hindi rin na niya biro ang panganib na makipaglaban sa mga smuggler, sa mga sindikato
at malaking tulong ang koordinasyon ng PNP, Department of Justice at CIDG upang mabigyan ng proteksyon ang kanilang mga tauhan, matukoy ang mga nasa likod ng iligal na gawain at mapanagot sa korte. Yun po ang importante. Pagtitiyak pa ni Pumuseno, tutugusin ng ahensya ang pinakaugat at dulo ng smuggling sa bansa. Lalo na't mas mataas ang posibilidad na matumbok kung sino talaga ang nasa likod ng mga ito. Susundin lamang ho yung paper trail. Matatanda ang pinuna ni Congressman Joel Chua sa pagdinig ng House Ways and Means Committee ang lawak ng illicit tobacco trade sa kabila ng intelligence fund. Ngunit ayon kay Nepomuceno, nagkamali umano ang mambabata sa paghahambing ng anti-smuggling efforts ng BOC sa Highway Patrol Group na nakasamsam ng 2.5 million pesos na laga ng sigarilyo simula noong 2026. Tsaka Congressman Joel Chua, kung gagamitin mo ang isang ahensya ng gobyerno na nagtatrabaho para magpapogi, wag naman. Oo. Mukhang misplace yung mga banat ho ninyo. Si Congressman Joel Chua, siya yung nirereklamo ni Mayor Isko, di ba? Na nagpapatayo ng ang tawag dito, barangay center, office ng barangay. Di ba sila? Doon sa ibabaw ho ng mga estero at mga eskinita. Yan, siguro tutukan mo lang muna ang distrito mo bago ka mamuna ng iba pang mga ahensya. Ayan, ang hirap. Magpapapogi ka nang wala sa lugar. Ikaw naman, Congressman Joel Chua, ala ka pa namang nagagawang maganda dyan sa lungsod ng Maynila. Akala mo, sino ka kung magsalita. Di ba? Ilalagay ho ninyo sa lugar yung inyong mga banat, dapat nga dagdagan pa ho eh. Di ba? Squatter sa bangketa. Ayun. Thank you, Mark, ha? Congressman Joel Chua, ayusin mo lang muna siguro yung problema mo sa distrito mo, tsaka bago ka mamuna ng iba, manalamin ka muna. Ayan, Kalaan niya siguro porket bumida siya ng husto doon sa impeachment complaint nila na dineklara namang unconstitutional, meron na siyang malaking performance, sabi nga ni Mayor Isko Moreno, pasalamat din mo sila, hindi. Alam ba ninyo na graft and corruption yun? Magpatayo ka ng isang establishment, ng isang structure sa isang lugar na hindi naman dapat, pagkatapos i-demolish. Ang tawag ho ninyo doon. Di ba? Yan ho, malinaw na paglabag ho sa batas. Magandang umaga, Pilipinas! Sa bagay, congressman nga pala siya, so he can bend the law. Ayan, yan ho si Congressman Joel Chua. Aiko Melendez at Juan Migbondok, inamin namang, in relationship sila? Yan ang balita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! It's official, magkasintahan na sina Aiko Melendez at Juan Migbondok. Yan ang closure na in-announce sila sa vlog ni Aiko noong kamakalawa lang. Naudlot ang relasyon ng dalawa nung magka-developan sila 29 years ago, and after 29 years ay nagkita sila muli at nabuhay ang matagal na nilang nararamdaman sa isa't isa. Hindi naman daw ito agad-agad, ang sabi ni Juan Mig at Aiko na nagkakagustuhan sila. Matagal din daw nilang pinag-usapan kung handa na ba sila sa panibagong relasyon pagkatapos sila makipaghiwalay sa dati nilang karelasyon. Marami naman ang natuwa sa kanilang pagkakaibigan, pero may ilan pa rin nagkokomento ng hindi maganda, kaya nag-react na si Juan Mig at ipinagtanggol si Aiko. Sinabi naman ni Aiko na si Juan Mig na raw ang destiny niya at para sa kanya, ito na ang huling lalaki sa buhay niya. Si Juan Mig naman ay wala itong gamitan ang kanilang relasyon. Wala naman daw siyang balak na bumalik sa pag-aartista. Basta masaya raw sila sa kanilang relasyon at tiniyak nilang Christ-centered ang kanilang pag-iibigan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! Love is in the air. Sige, anyway, love is in the air ang pinag-uusapan natin. Alam ho ba ninyo na
May mga kantutan ho pala dyan sa UPLB. Nakakita na ba kayo ng halamang tinatawag na kantutan? Yan, huwag madumi isip nyo. Halaman hong pinag-uusapan natin dito. Hindi man kaaya-aya ang amoy para sa iba, bida ngayon ang halamang kantutan o Paideria Poetida L. Matapos itong hirangin bilang Plant of the Month ngayong Pebrero 2026 ng UP Makiling Botanic Gardens. Kilala ang halamang baging na ito sa kakaibang katangian, ang paglalabas ng matapang na amoy na asupre, amoy sulpur. Kapag dinudurog ang mga dahon nito na siyang pinagmumulan ng kanyang lokal na pangalan at scientific name na Poetida, mabaho ang ibig ko sabihin niya na. Bagamat stinky ang reputasyon, binigyan din ng Makiling Botanical Garden na ang kantutan ay puno pala ng kontradiksyon at kagandahan. Maganda ho ang bulaklak nito. Nagtataglay ito ng mga bulaklak na kulay dark purple at grayish white. Simbolo po ito ng kagandahan. Ang genus name nito na Paideria ay hango sa salitang nangangahulugang opals na sumisinggulo sa ganda. Ayan na. Ayun, yung pala ibig sabihin ng opal, sumisimbolo sa ganda. Iba naman yung epal. Yun ho yung mga mahilig pumapel. Para si Congressman Joel Chua. Pa-epal. Sa kabila ng amoy nito, malaki ang papel ng kantutan sa iba't ibang kultura sa Asya. Ito ho pwede palang lutuin. Ginagamit itong sangkap sa mga sabaw, noodles at nilagang dahon sa ilang bahagi ng Asya. Traditional din po itong kumot. Kilala ito bilang luna sa kabag. Aba, doon sa may gas pains, ha? Doon sa mga ututin, ha? Lagnat. At kahit sa kagat ng ahas. Ginagamit din ito para makatulong sa pag-iwas ng sakit sa ngipin. Ayan, ha? Pagka masakit ang ngipin, alam mo ng solusyon. Kisesabson, ha? Ayon sa Makiling Botanical Garden, magtanim ho kayo ng kantutan. Maganda umaga, Pilipinas! 43 miyembro ng medical team mula sa World Surgical Foundation Philippines nakatakdang dumating sa Northern Samar. Ano kayang gagawin nila? Alamin natin mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. 42 na miyembro naman ng medical team mula sa World Surgical Foundation Philippines ang nakatakdang dumating dito sa lalawigan ng Northern Samar upang magsagawa ng medical mission kung saan magsasagawa ang mga ito ng major operation. Nakatakda ito sa March 18 at 19 ngayong taon. Nakipagpulong na si Vice Governor Karen Stato kay Northern Samar Provincial Hospital Chief Dr. Joseph Estanislao at napag-usapan ang mga pagkahanda upang matiyak na makakatanggap ang Nortehanon patients ng special medical services. Ang 42 miyembro ng medical team mula sa World Surgical Foundation Philippines ay binubuo ng anesthesiologists, surgeons, pathologists at iba pang medical experts para magsagawa ng surgical procedures. Dala mismo ng foundation ng kanilang equipments na makakapag-detect naman sa mga cancer cells mula sa mga remove lumps or masses. Hinikayat ngayon ni Vice Governor Clarence Tato ang Northern Samar Provincial Hospital na makipag-ugnayan sa 24 RHUs sa lalawigan. Sakop ng medical mission ang removal ng abnormal masses or lumps, may malaki ang potensyal na maging sanhi ng cancer. Samantala, magbibigay naman ang provincial government ng gamot sa kinakailangan sa mga operasyon. Kinakailangan naman na dumaan sa screening ang naisumailalim sa operasyon sa OPD section ng Northern Samar Provincial Hospital sa kanang Miyerkules at magsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Simula ito sa February 18. Ang final screening gagawin naman sa March 17, bagong operasyon bilang bahagi naman ito ng standard operating procedures para sa nasabing operasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Jesus Chavez Jr., good morning. Birthday niya ba?
Nagpapabati eh. Yan. Anyway, Jesus Chavez Jr., good morning. Ay, kay Ma'am Evan Lang, dyan po sa Las Vegas, Nevada, good morning. At kay Jose Ramon Nulod, dyan din po sa Estados Unidos. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa New York City at New York, Cubao. Maganda umaga, Pilipinas. Baka may mga importanteng lakad ho kayo, magmawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. And speaking of mga kumadrona, tuloy ho yung National Convention ng Philippine League of Private and Government Midwives. National General Assembly of Midwives. Stand tall. Ayan, midwives as health service providers amidst nawala. Adversity. April 15 yan kaya para ho sa mga suki natin na mga kumadrona, alam nyo nang gagawin makipag-ugnayan sa tanggapan po ni ASEC Cecil Bangka Santos. Andyan, pina-flash naman natin yung mga numero na pwede ho ninyong tawagan. Ayan, para ho sa ating mga kumadrona. Umaga, Pilipinas. Malakas promo, nandyan po sa Barangay Tumana, Marikina City. Tumutok sa DZH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakas na makinig at manood sa DZH. Ayan, kasama ang Pride Detergent, ang tropang pogi ni Sherwin Alvaro. Kasama niya ba siya, si ES? Naku, ES, mag-iingat ka dyan. Baka mamaya mapagkamalang ka, gumamit ka ng bulletproof vest. Yan, ay nandyan po sa Barangay Tumana, Marikina City. At ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZH Mini Component, eto na! Ang ating word of the day ay prerogative. Prerogative. Sa Tagalog po ay karapatan o pribilehiyo, sa Ilocano ay kalintegan, at sa Cebuano naman ay katungod. Yan, ang inyong katungod sa pagpahalipay. Sa Tagalog ho, prerogative ni Manu Cabral kung magpapakain siya ng breakfast ngayong umaga dahil birthday niya. Yan, prerogative. Yan. Prerogative niya rin na magpaalala na sa mga kaibigan niya na birthday niya. Huwag nang magpadala ng regalo, i-Gcash na lang. Tibay, ang tibay. Maganda umaga, Pilipinas. Prerogative nyo naman kung magpapadala kayo, hindi. Motion to bail ng journalist sa Tacloban na kinasuhan ng terror financing, tinabla ng korte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Tinanggihan ng hukuman sa Tacloban ang petisyon para makagpiansa ang isang mamamahayag na si Frenchie May Compio dahil sa umano kakulangan ng sapat na batayan. Ito ang naging desisyon ni Judge Georgina Oy Perez ng Regional Trial Court Branch 45 na tanggihan para sa pansamantalang kalayaan ng akusado sapagkat nagpapatas ng panganib ng pagtakas at posibleng patuloy na sumuporta sa mga organisasyon na terorista. Sina Compio at ang kanyang kapwa-akusado na si Mariel Dumiquel na hatulan ng pagpupundo sa terorismo noong Enero taong 2026 at sinintenisyahan ng 12 hanggang 18 taong pagkakulong. Binigyan din ng hukuman sa desisyon na ito ang kabigatan ng krimen at ang posibilidad na patuloy pagkasangkot sa mga gawaing terorista kung papayagan makagpiyansa. Kiniit naman ni Atty. Norberto Palomino, ang abogado ni Compio, na gawa-gawa lamang ang paratang laban sa kanyang kliyente at ang kanyang pagkakakulong isang anyo ng pananakot at pagiganti dahil sa kanyang trabaho bilang community journalist.
Ang hatol ay nagbunsod sa malawakang pagkondena mula sa mga lokal at international grupo para sa kalayaan ng mamahayag. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jimmy Angay-Angay. Hoy, nananawagan po ang Pura Bicanaw Elementary School para sa kanilang Grand Alumni Homecoming sa February 21 yan ha. Ang Pura Bicanaw Elementary School, kilalang pinakaunang eskwelahan sa Project 4 Quezon City, ay magsasagawa po ng kauna-unahang Grand Alumni Homecoming sa February 21 sa covered court po ng eskwelahan. Itinatag noong 1959, kilalang eskwelahan sa mataas na kalidad ng edukasyon na may kukumpara sa mga pribadong institusyon sa lungsod. Sa mga dumaang panahon, nakapagpatapos ang eskwelahan ng mga mag-aaral na nakilala sa kahusayan sa kanilang mga larangan. Isa sa mga kilalang alumni, si Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario. Aba! Dating Pangulo ng Philippine College of Physicians, Dr. Oscar Cabahog. Dating ikalawang Pangulo ng Kawasaki Philippines na si Placido Galias. At ang batikang labor lawyer na si Danilo Capistrano. Ang event na ito ay hindi lamang para sa success story ng mga alumni at mga honorees, kundi para ipakita din po ang suporta at pagpopromote ng quality education ng naturang paaralan na ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ng school principal na si Dr. Michelle Silva. Sinabi ni Silva na ang pagdiriwang ay naasahang magiging daan upang maitayo ang Pura Bicanaw Elementary School Alumni Association. Para po sa karagdagang impormasyon, abay makipag-ugnayan po kayo kay Mark Romulo sa 0991-172-1521 o dili kayo kay Cynthia Domingo sa 0918-947-9476. Meron din pong Facebook page ha, Pura Bicanaw Elementary School para po sa ang profile picture po ay yung Brigada Eskwela 2025. Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga Kinapawan City, sa mga tigpaminaw nato diyan sa Mlang, sa North Cotabato. Magandang umaga. Governor Lala Mendoza, good morning. Alam ba ninyo, birthday pala kahapon ni Father Saldi Pababaer. Ayan, ng Udjongan, Romblon. Ayan, Father Saldi Pababaer, happy birthday. Yan, binabati ho kayo ng inyo pong mga kaparokya diyan sa Udjongan, Romblon. Asa yung picture ni Aris TV kasi pinangako ko kay Mambing Solis na Ayan, poging-pogi si Father Saldi Pababaer ng Udjongan, Romblon. Bungalbing, good morning. Magandang umaga, Pilipinas! At batiin na rin natin si Engineer Ronald Ehipto, Charlie at Chito Minjola. Pinababati naman sila ni Kuya Ray Nadar. Good morning. 38 makalipas sa alas 4 ng umaga. Pilipinas! Ay, Dante Bonyol, good morning. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu. Kuya Kaloy. Ay, magandang umaga din sa mga taga Sydney, Australia. At sa mga taga Giginto, Bulacan. Para ho din sa mga kababayan natin dyan sa abroad, good news. Lumakas ang piso kontra dolyar nitong Lunes. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57.96 o 98. 57.98 Bah, laki ng talon Mas malakas ito ng 34.03 centavos kumpara sa 58.02 noong Biyernes sa tinuturing ng best finish ng piso mula noong October 8, 2025 kung kailan huling nagsara ang palitan sa 57.95. Ayan, hindi pala good news para sa kanila. Bumaba pala halaga ng piso. Hindi, pero sa mga nag-export na good news yan. Target ng Department of Public Works and Highways sa matapos na sa Hulyo ng 2026 ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, mas maikli ito kaysa sa naunang 2-year plan para mapabilis ang matagal nang naantalang pagsasaayos ng tinaguriang busiest thoroughfare sa buong Metro Manila.
Layunan niya ng pinaikling timeline, agad mapabuti ang road safety at driving conditions sa EDSA dahil nagsisilbing daanan ng daang libong mga commuter at mga motorista araw-araw. Sinabi ni Secretary Dizon, sa ngayon ay halos 50% nang nakumpleto ang initial segment mula Rojas Boulevard hanggang sa may Orense. Matatanda ang December 24, 2025 nang simula ng rehabilitasyon ng naturang major thoroughfare ng Kalakhang, Maynila. Ibinida naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nakapagpatayo ng administrasyon ng mahigit sa 423,000 housing units mula pa noong 2022. Sa ginawang awarding ng bagong housing unit sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4H program sa Rizal, sinabi ng Pangulong BBM na sinisikap ng pamahalaan na maabot ang housing target nito sa susunod na taon. Iginit ng Pangulo patuloy ang pagsasanib puwersa ng gobyerno at ang pribadong sektor para mapabilis ang produksyon, mapabuti ang proseso at mapalawig ang mga kaparehong programa kabilang na nga ang 4PH. Aminado naman ang Malacanang na may housing backlog talaga sa bansa. Ngunit patuloy niyang nagtatrabaho ang pamahalaan para mabigyan ng Pilipino ng disenteng tirahan. Mag-ingat daw po na o mga nag-iingat ng iligal at baril at bala. Sinilbihan ng warrant of arrest. Meron pong naaresto na sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Kalaboso ang isang lalaki matapos mahulihan ito ng baril at madaming bala sa kanyang mismong tahanan. Matapos pagsilbihan ito ng search warrant sa kanyang tahanan sa Manalautaw Street, Barangay Kupang, Balanga City, Bataan, kahapon ng umaga. Ang pagsisilbi ng search warrant ay isinagawa ng Bataan Police Provincial Intelligence Unit. Katuwang ang iba't ibang unit ng PNP sa pamumuno ni Colonel Martes Salvadora, Provincial Director. Nasamsam mula sa suspect ang iba't ibang uri ng baril at bala kabilang ang caliber 45 pistol, caliber 38 revolver, dalawang caliber 22 rifle, mga magazine at bala. Ang suspect at mga ebidensya ay nasa kustudiya na ng Balanga City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Siya ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinabi ni Bataan PD Salvadora, kung sino man ang nag-iingat ng baril na may dokumento ay kinakailangang iparehistro nang ito ay maging legal at sa mga walang dokumento naman ay isumbong ito sa kanilang tanggapan ng agad maaksyonan. Danny Cumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Danny. May paawa kay Kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Uy, wala din palang pasok ngayon sa Amerika, sabi ni Ma'am Evan lang. Kasi ngayon daw po ay President's Day. No work, no school sa Amerika. May ngaga sa mga katuran sa Catbalogan City. Magandang umaga din sa mga taga Balagtas, Bulacan. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaking sakay ng bisikleta na biktima ng hit and run sa Binalonan, Pangasinan, patay. Nako, bad news. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos siya Kamasani, Chikamin, sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Dedon arrival sa paggamutan ng isang 58 anyos na lalaki matapos mabangga ng hindi pa batid na uri ng sasakyan ng sinasakritong bisikleta sa bayan ng Binalonan. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Major Simon Paiking, naganap ang aksidente pasado alas 9 ng gabi sa National Highway ng Barangay Bugayong ng nabanggit na bayan. Napag-alaman sa mga testigo na papatawid ang biktima habang sakay ng kanyang bisikleta nang ito'y mabangga ng humaharurot na hindi batid na uri ng sasakyan na hindi man lang huminto. Nagtamo ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na nadala man sa paggamutan ngunit hindi na umabot ng buhay. Nagpapatuloy pang ginagawang investigasyon ng PNP at tinitingnan sa mga CCTV sa lugar para matukoy ang suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga kay Governor Monmon Guico, dyan po sa Pangasinan. Higit naman sa 84 million pesos na laga ng shabu na kumpiska, may 18 drug suspect din ang natimbog. Mabalitan sa atin yan ni Romy Gonzalez, RH41, ibag ni Bigat Romy.
Nasamsam ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang higit 84.2 milyong pisong halaga ng illegal na drug at natimbog naman ng 18 drug personalities sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera Region. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, kabuong 56 na anti-drug operations ang naipatupad sa rehiyon na kinabibilang ng 37 marijuana eradication operations, 16 na bypass operations, 2 implementasyon ng search warrants at isang police response. Nagresulta ito sa pagkakawasak ng 219,775 na fully grown marijuana plants, 335,000 gramo ng tangkay at fruiting tops ng marijuana at pagkakakumpiska ng 20.71 gramo ng sabu na may standard drug price na 84,297,204 pesos. Natiklo naman ang 18 drug personalities na pawang nakalistang street level individuals sa lalawigan ng Benguet, Abra, Ifugao, Apayao at Baguio City. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos de Aguina. Ay, sa mga suki natin dyan sa Quezon, good morning. Aba, tuloy nyo lang yung pagtatanim nyo dyan ng kakao, ha? Tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon, ang mga magniniyog, ang mga magsasaka ay nagpo-produce na ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana po ay ating patuloy na tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Marinduque. Ayan, at Malu Cabral. Pakibati para sa akin ng happy birthday si Malu Cabral, si Maring Malu. Ang nagpapabati ay si Dr. Seni Mendoza. Ayan, si Mayor Seni ng Talisay. Mayor Seni, laki ng ngiti, oh. Ayan, ha? Parang alam na dis. Ha? Ano? Sinaing na tawilis. Aba, oo, ayan, ha? Sagot naman yata ni Mayor, matik. Magandang umaga, Pilipinas! MILF Central Committee kinwestiyon ang proseso ng pamahalaan sa pag-appoint ng MILF BTA appointees. Detalye na balita mula kay June Dimokutang Kaaris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Naging buo at may malinaw na mensahe ang nagkaisang boses ang MILF Central Committee matapos ihayag ni MILF Chairman and UBJP President former ICM Alhaj Murad Ibrahim na hindi sila tutol sa pagkaka-appoint kay Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa bilang Interim Chief Minister ng BARM. Sa ginanap na MILF Leaders Assembly 2026 sa Camp Darapanan na dinaluhan ng lahat ng sektor ng MILF mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, mariing inihayag ni Alhaj Murad na ang tanging hindi sinasang-ayunan ng MILF ay ang naging questionableng proseso ng pag-appoint na Malacanang sa MILF BTA nominees. Ito'y maliwanag manong paglabag ng gobyerno sa nilalaman ng CAB at BOL. Magugunitang nag-file din ng petisyon sa Supreme Court ang Save Bangsamoro Movement kung saan kini-question ng grupo ni na Attorney Badruddin Mangindra ang pag-appoint ni Pangulong Marcos Jr. kay ICM Makakwa at sa 7 BTA members kapalit ng MILF BTA nominees. Sa paglilinaw naman ni BTA Member of Parliament Attorney Kitem Kadatuan Jr., wala umanong nilalabag na alinmang batas ang pagkaka-appoint
sa bilang BTA Parliament Speaker ni Speaker Muhammad Yaqub dahil siya isang lehitimong miyembro ng MILF. Ganun din naman ang Office of the Chief Minister o OCM na pinamumunuan din ng isa sa mga leader MILF sa katauhan ni Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa. Nilinaw ni MP Kadatuan Jr. na nakasaad sa final version ng BOL o itong RA 11054 na ang MILF lead ay sa leadership lamang aplikado at hindi sa membership o majority seats. Giit naman ni Alhaj Murad Ibrahim, batay sa damdaming bayan ng mga MILF members and supporters mula sa mga lalawigan na sundin at igalang ang nakasaad sa CAB at BOL. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Bagabigat sa mga suki natin dyan sa Kawayan City sa Isabela, gayon din ho sa mga taga Santo Niño, Cagayan Valley. Iniimbitahan ho tayo ni dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo na dumalo at makiisa sa People Power 40 Kick-Off Concert. Gaganapin po yan sa Sabado, February 3rd at ang gulo ng schedule mo, ano ha? February 23. Ay, hindi. Sabado 21. February 21 to, malo, hindi nakalagay kasi dito, sulat ni Kisses, February 32. 21 sa Quezon City Memorial Circle. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Mayor Leni ang poster ng event na inagresa ng Mayors for Good Governance o M4GG at ng Kaya Natin. Ang tema ay awit at aksyon kontra korupsyon. Magsisimula ang pre-show, ganap na alas 4 ng hapon habang ang main concert naman alas 6 ng gabi. Tampok sa naturang event ang magagaling na mga singer at mga artist kabilang sina Ogie Alcacid, Jano Gibbs, River Maya, Ay Sigera, Ebi Dancel, Pio Balbuena, stand-up comedians na sina Alex Calleja at Red Doliero at marami pang iba. Line event na buhay ng diwa ng mapayapang revolusyon na magsilbing inspirasyon upang palakasin ang paglaban kontra sa katiwalian. Ayan, ang People Power po ay naging daan para mapatalsik noon ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang tatay po ni Pangulong BBM. Nananatiling isang malaking hamon para sa Pilipinas ang pagsugpo sa katiwalian matapos itong mapabilang sa mga bansang may mataas na antas ng korupsyon sa Timog Silangang Asya. Base sa inilabas na datos ng Corruption Perception Index 2024, nakakuha ang Pilipinas ng score na 33, kung saan ang 0 ay tinuturing na highly corrupt at ang 100% naman ay very clean. Dahil dito, nasa ika-111. 111 ang rango ng bansa mula sa 180 countries sa buong mundo. At least, number 111 tayo. May naunang 79. May mas masahol pang 90. May mas masahol pang 79. Pero, sa Southeast Asia, nangunguna pa rin ang Singapore bilang pinakamalinis na gobyerno. Sa score na 84, sinusundan ito ng Brunei at ng Malaysia. Bukod sa mababang score, asan na yung ano nito, yung chart nito, Madam Tina, ha? Bukod sa mababang score, binigyan din sa ulat ang nawawalang pondo ng bansa dahil sa korupsyon na umaabot ng 8 billion hanggang 10 billion o higit sa 450 billion hanggang 560 billion pesos na nawawala naman taon-taon. Ayan, ha? Oo. Asan na ba yung listahan nito? May listahan ako nito actually. Oo. Asan na ba yun? May pinakamataas na corruption index. Number 1, Singapore nga. No, nasa 5th place pa ito. Nasa pang 5th ang Singapore among countries na wala masyadong problema sa corruption. Tapos ang asa na 'yun? Sumusunod ang Brunei. Ano naman, pang 31st siya sa buong mundo, ha? At ang Malaysia
number 57 sa buong mundo. 50 naman ang score. Ang nilamangan lang natin sa Southeast Asia, Cambodia at saka Myanmar. Pero mas mababa ang corruption sa Laos, Thailand, Indonesia, Vietnam at Timor-Leste. Ayan ha. Ayun ho yung ranking natin pagdating 2024 yan. Wala pang flood control yan ha. Abangan natin pagka nasabi na yung problema sa flood control. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ay, magandang umaga po kay Commissioner Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. Ayan, mukhang puspusan ang ginagawang paglilinis ngayon ni Commissioner Mendoza dyan po sa Bureau of Internal Revenue, ha? Ayan, ha? At mukhang magpapatupad daw ito ng malawakan ding lifestyle check. Ayan, ha? Doon ho kaya sa lifestyle check na yan, Commissioner Mendoza, matutukoy nyo kung sino itong may-ari ng bagong bahay dyan sa Nubali, Santa Rosa, Laguna. Meron ding isang nagpatayo ng kapapatayo lang din, ha? Mainit-init pa. Hindi naman, tuyo na yung pintura. Diyan sa Green Meadows, Quezon City. At sino din itong nagpatayo ng bonggang mansyon diyan sa Cainta, Rizal, at meron din sa Antipolo. Ayan, sana ho matukoy ho yan pagdating po ng paglabas ho ng makatotohanan ng report sa lifestyle check na patutupad ni Commissioner Mendoza. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang, alas 5 na ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwento kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, i-check po ninyo, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ang 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang magandang balita pa, kapag bumili ho kayo ng Ultabayo Postbiotic yung 30 capsules sa alamang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 501. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, huwag niyong kalimutan. February 17, 2026. Kong Hei Wa Chai, masiglang sinalubong ng mga Pilipino-Chinese ang Year of the Fire Horse 2026 sa Jones Bridge, Binondo, Maynila. Tampok sa selebrasyon ang makukulay na fireworks display at drone show bilang pagsalubong sa Chinese New Year na masayang pinunood naman ng publiko. Kasabay nito, mahigit sa 7,000 pulis ang dineploy sa Metro Manila para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Ibinida naman ni Manila Mayor Isko Moreno na walang ginastos ang lungsod ng Manila sa nasabing selebrasyon.
and I'm proud to say ito'y gastos nila. Walang gastos ang lungsod ng Maynila. Pero yung ligayang natanggap ng mga dumako dito, in fact, marami mga taga iba pang lugar, no, outside of Manila, who really went here just to watch the drone show and the fireworks. It's very beautiful. Alam mo ba ninyo, isa pang nakakatuwa sa mga Chinese practice, ano ha? Punta ho kayo ng Hong Kong, punta ho kayo ng China, punta yung mga lugar na na asensar. Hanggang ngayon gumagamit sila ng kawayan. Punta kayo ng Japan. Yung mga scaffolding nila hanggang ngayon ay ginagamitan pa rin ho nila ng kawayan. Dito ho sa atin, tamad tayo magtanim ng kawayan eh. Alam ba ninyong may tuturing na superfood ang labong o bamboo shoots? Yung pong shoots ng kawayan. Ayon sa mga eksperto, ito dahil sa dami ng sustansya at benepisyong hatid ng labong sa kalusugan ng tao. Bagamat matagal ng bahagi ng lutuing Asyano, partikular na sa Pilipinas, China at India, muling bibigyan ng pansin ang labong sa buong mundo. Tinututukan ho ito ng mga scientists dahil sa mga bagong pananaliksik na nagpapatunay sa husay nito bilang nutritional powerhouse. Batay sa pinakabagong scientific research, ang pagkain pala ng labong ay may direktang koneksyon sa mga sumusunod. Maayos na blood sugar. Nakatutulong po ang labong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Kalusugan ng puso. Pinabubuti po ang lipid profile na nagpapababa sa panganib ng cardiovascular diseases. Maayos na digestion. Dahil mataas po ang fiber content nito, mainam po ito sa digestion at gut microbiome o mga good bacteria sa tiyan. Meron din po itong anti-inflammatory at antioxidant property. Tumutulong po ang labong na labanan ng pamamaga at pinsala ng mga cells sa katawan kapag tayo po ay kumakain. Ang dami ho namang pwedeng luto ng labong. Pwede po itong igisa. Naku, sarap ng lumpiang labong. Tsaka yung adobong labong. Ayan, ang importante, nagtatanim po tayo. Ayan, kasi ang dami natin pwedeng pagtamnan dyan. Ngayon, pagka nagtanim ho kayo ng kawayan para sa purpose ng labong, idamay nyo na inyong kapitbahay. Lalong-lalo yung tamad na kapitbahay na ultimo malunggay, dinidilihin siya. Magandang umaga, Pilipinas! Antabayanan po rin yung pag-asa, Senator Ping Lacson dumipensa sa paniniwalang dapat idaan sa lokal na korte kung may warto pa rin sa laban kina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Detalye mula kay Raymond Pasaris 28. Raymond, good morning. Proteksyon ng legal na proseso na nakasaad sa ating saligang batas at hindi upang proteksyonan sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo. Ito ang deklarasyon at paglilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang tugon sa mga pag-atake sa kanya sa paninindigan na dapat ay ipadaan sa lokal na korte kung sakali man at may warrant of arrest na sina de la Rosa at Go mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Lacson, malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon na protektado ang sino mang may warrant of arrest o search warrant, maging ito ay galing sa International Court na may umiiral na extradition. Maaring bukas ay mapag-usapan na ng mga senador kung ano ang mga hakbang na dapat nilang gawin. Ganon din ay magsasagawa ng masusing pag-aaral ang mga abogado ng Senado hinggil dito. Sina De La Rosa at Go ay pinangalanan ng Office of the Special Prosecutor ng ICC bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong kampanya laban sa illegal na droga. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pinakamodernong warship naman ng Pilipinas sumabak sa multilateral drill sa West Philippine Sea. Detalye ng balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel, good morning. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isinabak sa Multilateral Maritime Cooperative Activity o military drills na magkakaalyadong bansa ang pinakabagong guided missile frigate ng Pilipinas, ang BRP Diego Silang. Ito ang unang MMCA ngayong 2026. Ito rin ang unang MMCA mula nang kumpirmahin ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng large-scale exercise box sakop ang Baho de Masinloc. Nakasakay tayo sa pinaka-advanced, pinakamodernong warship ng Philippine Navy. Nakabibinyag pa lamang noong Disyembre ng nakaraang taon.
Pero kasama nitong FFG-7 sa paglalayag dito sa West Philippine Sea, itong mga barko ng kaalyado. Nasa aking kanan, USS Dewey ng Amerika at sa kabila yung HMAS Toowoomba ng bansang Australia. Kasama rin natin ang Philippine Coast Guard vessel, BRP Teresa Magbanwa, sa pag-asang mas lalong mahahasa yung interoperability ng kakaalyado sa paglalayag at pagpapanatili ng mas malayang Indo-Pacific region kasama na itong West Philippine Sea. Isa ito sa mga halimbawang tuloy lang ang aktibidad at pagsunod sa bantato ng mga sundalo sa kabila ng mga bangayan at tinawag nila mismong ingay sa politika. Pero sa kalagitnaan ng drills, gaya na nangyari sa mga nagdaang MCA, dalawang warship ng China ang nakita nating tila nakamanman sa formations ng tatlong bansa, malayo sa aksyon ng isang innocent passage. Isinagawa ang ika-14 na MMCA hanggang sa timog silangan ng Baho de Masinloc, pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ako si Edniel Parrosa, D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga muna sa mga taga Kumembo Elementary School dyan po sa Taguig City, sa mga POSO personnel. Alamin muna natin ang magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na sandali. Kasama na natin si Veronica Torres mula po sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga, northeast monsoon na nakaka-apekto sa extreme northern Luzon at easterly sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Asahan nga rin natin yung magandang panahon sa halos buong bansa natin kung saan may mga tsansa lang na may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. May mga tsansa naman ng mga thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Wala rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. At yun nga po muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Ma'am Veron, mainit pa mainit na ba sa Baguio? Malamig pa rin. Sa ngayon, opo, kung dito sa may banda sa Metro Manila, posibleng hindi na kasing lamig ng mga nakaraang araw dahil po mahina na yung epekto ng amihan for now. Although by tomorrow, nakita naman natin posibleng lumakas muli yung epekto ng amihan at posibleng may mas kalamigan compared for today. Compared sa ngayon po. Anong temperature sa Baguio? Sa may Baguio po, kung titingnan nga po natin, yung temperature po ba na forecast po? Yung forecast po, actually for today is around 17 to 25 degrees Celsius. Pero yung minimum temperature, around 8 a.m. po lalabas. Okay, 17 na. Parang may parang naka-aircon pa rin. Sarap nila doon, siya, sige. Samantalang ibang lugar dito sa Asia, ang Japan, talagang ini-snow pa rin hanggang ngayon. Opo. May kalamigan pa rin po sa lugar po sa may mga mataas na latitude. Thank you, Ma'am Veronica. Good morning. Salamat po. Good morning. Si Veronica Torres mula po naman sa Pag-asa. Impeachment complaints laban kay BP Sara baka maisama sa order of business ng Kamara bukas. Alamin natin na detalye mula kay Manang Milky Riconada, RH12. Manang Milky, good morning. Malamang maisama na sa order of business ng Kamara bukas ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ma-refer ni Secretary General Cheloy Garafil sa Office of the House Speaker ang tatlong impeachment complaints na isinampa laban sa Vice Presidente. Sa sandaling maisampa bukas sa order of business at mabasa sa plenaryo, may re-refer na ito sa House Committee on Justice. Susundan na ito ng pag-schedule kung kailan sisimulan ang hearing sa impeachment complaints. Pero pwede rin ang fast-track mode o bilisan hanggat hindi na i-refer sa komite ni Batangas Representative Jervil Luistro. Kapag fast-track mode, kailangan lang ng 1/3 votes na mga miyembro para agad nang maiakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ako si Milky Riconada, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Tumaas ng 7% hanggang 48.8 billion pesos ang net income ng SM Prime Holdings Incorporated noong nakarang taon. Mas mataas ito kumpara sa 45.6 billion pesos na kinita ng kumpanya noong 2024. Kumpiyansa naman si SM Prime President Jeffrey Lim, mapapanatili ng kumpanya ang malakas na kita sa kabila ng panibagong hamon na posibleng kaharapin ng kumpanya ngayong 2026. Ito'y sa pamamagitan ng disiplinadong pamamahala at mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga mamimili. Para sa taong ito, nakahanda ang SM Prime na gumastos ng 100 billion pesos
para sa kanilang capital expenditure o CAPEX, mas mataas sa 81.9 billion pesos noong 2025. Gagamitin ang nasabing pondo para sa pagpapalawak ng mga proyekto sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Samantala, sa mga may lakad dyan, may mga importanteng mga transaksyon, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation naman ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:14. DCRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Sa panahon ngayon, Umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Jeffrey Cunanan ng Enviro Cab Taxi. Good morning, ha? Suking-suki natin tong si Mang Jeffrey Cunanan ng Enviro Cab Taxi. Sabi niya, pagkagising niya sa umaga, talagang una niyang tinututukan ay DCRH. Ayan, ha? Nako, baka matuwa din si Mang Jeffrey dito sa ibabalita natin. Nagpahayag po ng suporta sa travel tax abolition ang senior rights advocate na si Attorney Romulo Macalintal. Ito'y makarang aprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang House Bill 7443 na naglalayong tanggalin na ang travel taxes para sa maabot ito 1,620 pesos sa economy at 1,700 pesos naman para sa first class. Ayon kay Attorney Romy Mac, ang naturang hakbang ay tiyak na makakabenepisyo sa sektor ng mga senior citizen at saka lalong-lalo na sa mga PWD. Kasabay nito, nananawagan din si Attorney Mac sa agarang pag-aproba sa iba pang mga panukalang makatutulong sa mga senior citizen, ganang pagbibigay ng 20% discount sa expressway, radio frequency ID o RFID, yung pagpapanatili ng 20% sa food discount at national uniformity sa free parking, cinema access at coding exemption. Kasama natin ngayon si Attorney Romy Mac. Attorney Romy Mac, good morning. Good morning sa iyo, Angelo, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Kaso, ang gaganda nga ng mga batas natin. Yung dito sa Quezon City, ang nirereklamo nila, yung pong dapat matanggap ng mga 80, 85, 90, na wag na yung 100 o yung 100 years old. Hindi naman daw ho natatanggap hanggang ngayon. Ang sabi daw ho ng LGU, sabi ng ating kaibigang si Ben Rosario, iipunin daw pagsasabay-sabayin. Pwede ba naman yun? Yun na nga, marami nga nagreklamo sa bagay na yan. Ano? Siguro yun dapat at tinitingnan ng atin ng DSWD. Sabay kasi ang ginagawa nila, inuuna nila yung mga naging 80, 85, 90, 95 noong 2024. Dahil sa yan ang naging batas, sinasabi kasi ng batas, ang uuna, bibigyan nilang priority, yun ang inaabot noong effectivity ng batas noong May 2024. Kaya kung yung mga nauna muna, yun mo lang uuna nila ngayon. Kaya ang nangyayari, yung mga bago ngayon, sila nahuhuli. Pero nagtataka naman ako sapagkat alam ko, may mga budget naman yan para dyan, di ba? So, bakit naman mahuhuli pa? At saka bakit kailangan pong hihintayin ang lahat, di ba? Hindi, tsaka ang tagal na nun 2024 pa. Di ba? Yes, oo. Ibig sabihin, dapat napondohan na ito last year para maibigay na. Alam naman nila, may record naman kung sino yung mga... At saka, hindi naman, gano'n ba karami yung ganong edad sa Pilipinas, Attorney Romy Mac? Wala naman siguro milyones yan. May million din yata yung ganong ha? May million din? Oo, malaki rin ang sakop ng nasabing mga may edad, no? Kasi 80, 85, 90, 95, ilan ang ganyang mga naging nagkaroon ng ganyang milestone age na noong
2024. Kaya yung 2024, kung inabot yan nung May, so marami rin yun. Tapos yung May, yung 2025 pa. Kaya, tapos itong 2026. Kaya medyo nagkasabay-sabay yan. Kaya sinasabi nila, kaya daw medyo nadidelay ang bigay. Pero may pondo. Ngayon, diba? May pondo para sa flood control? Naman? Ano ba? Naibubulsa nga lang ng kung sino-sino eh. Oo, kaya sabi ko napakadami naman nating pera, di ba? Ang daming nawawala, nalulustay lamang. Pero ako'y naniniwala na kung yan talaga aayusin lamang ang pagkadibit niyan, mabibigay na lahat sa lalong madaling panahon at saka sa tamang panahon para sa ating mga senior citizens na aabot sa nasabing milestone ages. Kasi yan naman, sabi ko nga, computerized naman tayo, di ba? Napakadali namang i-computerize ang pangalan ng mga senior citizens na yan at saka mailagay sila sa portals para sila ay mabigyan kagad ng nasabing benepisyo. Kasi ang life expectancy sa Pilipinas nasa 74 to 76 na lang eh. Di ba? Kung hindi mo pa ibibigay yan ngayon, kawawa naman yung 80, 85 at saka may 90 na ipagpapaliban natin. Baka hindi na nila ma-enjoy. At saka ako naman yun, Angelo, di ba, 10,000 lang naman, At saka katulad ng aabutin ng 80, pag ikaw ay nabigyan ng 80, maghihintay ka pa ng 5 taon para magkaroon ka ng another 10,000, di ba? Pag yung mga naging 85, maghihintay ka ng 5 taon na naman hanggang ikaw maging 90, magbigyan ng 10,000. Kaya sana naman ang ating pamahalaan ay talagang bilisan nila. Ang bilisan itong pagbibigay ng ito. Hindi ito nga para bang andun lamang ang batas pero hindi lang nabibigyan ng proper implementation. Ang daming umaasa sa nasabing mga benepisyo na dapat na na ibigay ng ating pamahalaan. Ginawa nilang batas pagkatapos hindi naman pala agad may implement. Kawawa naman talaga ang ating sektor ng pang-senior citizen. May sinihirit pa kayo dito? May sinasabi kayo pagpapanatili ng 20% food discount? Di ba automatic naman yun? Hindi, ang sinasabi ko dyan, yung naka-promo. Na kahit na naka-promo, dapat meron pa rin 20% discount ang ating mga senior citizens. Kasi ang nangyayari ngayon na Angelo, ang daming establishments na nagsasabi naka-promo sila, pero sila nagdi-declare ng promo. Pagka ganyan, binibigyan mo ng liway sila magsabi naka-promo, ay halos wala na makakapabibigyan ng 20% discount kasi sasabihin na lamang na sila ay naka-promo. Kasi alam mo dyan sa naka-promo na yan, hindi kasi nasusunod yung panuntunan ng Department of Trade and Industry na kapag kayo magpo-promo, dapat yan ay may permit sa DTI. Kaya kung yung sinasabing promo ay walang permit sa DTI, dapat ang sinasabing promo na yan ay regular price pa rin na yan insofar as senior citizens are concerned. Kaya para na mawala na lamang yan ang kanyang mga problema o pag naka-promo o hindi naka-promo, sabi ko, sige na, bigyan na rin ng 20% discount kahit sinasabing sila ay naka-promo. Okay. Hindi, tsaka naman ewan ko naman sa iba, bakit ayaw nilang magbigay ng discount na ganyan? Automatic naman yan. Ibabawas naman yan sa kanilang tax. Yes, meron naman tax credit. Kaya nga ang mga nagrereklamo dyan, yung mga hindi nag-i-issue ng tamang resibo. Ayun. Kasi hindi naman sila nagbibigay ng mga resibo, kaya nangyayari. Sila nagrereklamo. Pero yung mga legitimate na talagang mga establishments na ang official receipt ay automatic na naka-input na yung mga 20% discount, bigay sila ng bigay. Marami mga fast food chain, talagang mapipili sila magbigay ng diskwento. Minsan kahit na hindi senior citizen yung kasama ng isang senior, kasama na rin sa binibigyan nila ng 20% discount. Sige. Anyway, kukulitin ho natin pero hindi lang pala sa Quezon City yung reklamo doon sa delay ng benepisyo na birthday gift. Marami. At saka sinasabi ko pa rin na sa yung mga free parking, free movies, dapat nationwide na yan. Huwag na yung ikaw ay ibibigay lang kung ikaw ay taga Makati, o kaya kung ikaw ay taga Las Piñas, para bang per locality lamang. Hindi naman napupuno yung mga sinihan na yan. So bakit hindi ibigay na kahit ikaw ay taga saan, basta gusto mo manood ng sine, ikaw ay senior citizen, bigay na lamang sa iyo. Tayo naman mga senior citizen, Angelo, kalahati lang na mapanood natin. Di ba? Basta kami sa Kidapawan City, automatic yan, yung libreng panonood ng sine.
Automatic yan, Attorney Romy. Kasi wala naman kami sinihan doon eh. At saka sinasabi, wala kami sinihan doon. Walang sinihan ha. Pero sa mga may sinihan naman, sinasabi ko, kahit naman 50% pwede na. Kasi kami senior citizen, pag nanonood kami, kalahati lang napapanood. Tutulog. Kaya, kami, o kaya libre dahil sa kahit na ikaw'y taga saan eh. Kahirap naman ikaw ay taga, halimbawa, taga Kidapawan, pupunta ka ng Maynila, hindi ka bibigyan ng libreng sine. Wala lang ang libreng sine sa Kidapawan eh. So, kaya, dapat nationwide. Matik yan. Tsaka nationwide free parking. At saka nationwide na mayroong libreng yung sa color ko, sa number. Teka muna. Kung halimbawa, pasahero lang yung senior citizen. Hindi naman siya nagdadrive. Well, pwede na rin siguro pagbigyan nyo ay senior citizen na nakasakay eh. Yun ang consideration doon, ang bottom line doon eh, senior citizen siya. Kaya dapat mapagbigyan naman siya. Okay, Attorney. Thank you ha. Thank you for joining. Pero abangan ho natin kung ano magiging tugon dito. Maraming salamat sa pagkikipaglaban sa ating sektor. At yan eh, alam ko maraming natutuwa sa oras na ito. Ay, nako, mga 10 years na lang din ako eh. 10 years na lang, malapit na ako doon eh. Si Malo Cabral, alam ko, malapit-lapit na kasi nag-birthday ngayon eh. Birthday ni Malo. Anong birthday mo ngayon? 59th? 59th birthday ni Malo. 1 year na lang. Konti na lang pala to. Malapit na welcome to Club 60 kung sakali. Okay. Thank you, Attorney. Magandang umaga. Salamat. Si Attorney Romy Mac, isa pong advocate para sa karapatan ng mga senior citizen. Magandang umaga, Pilipinas! At teka muna, sa Port Avenue, Caloocan, tingnan natin kung magbibigay pa ng discount dahil bahagyang bumaba na daw po ang presyo ng gulay at isda. Nasa Port Avenue, Caloocan, si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay, puntag Kuya Angel. Abay, medyo naramdaman na yung umaga yung pagbaba ng presyo ng isda. Dahil kahapon yung bangos Kuya Angel, pumapalo pa ito ng 260. May 220 yung medyo kaliitan. Pero yung galing ng Batangas Kuya Angel, bumaba ng 20 pesos. Nasa 240 pesos yung malalaking bangos. Ito yung bangos na tagupan, abang 180 yung bangos sa Bulacan, pero kung titiperete lang yung laki. Ang tilapia naman ay 120, merong 90. Yung 120 ito yung plapla, nung nakarang araw ka pa ay 140 itong kilo, abang itong galunggong ng gel ay 260. Itong yellowfin ay nasa 300 pesos pa rin ito. Abang yung posit lumot ay 160, yung mula natin sa dating 180. Pero din ang posit kalawang, ang pangkalamanis naman ay 260. Alos 20-20 yung binaba. Yung shrimp na piling 180 yung pinakamalit na size at 480 yung malalaki. Yung espada naman, wala sa dating 400 ay naglalaro ito ngayon ng 340. Ang bisugo, 260 yung sinabing bisugo tunay. At yung lapo-lapo, merong 360 hanggang 420. Yung salay-salay, 260 pesos pa rin. Yung presyo na mga gulay retail, nasa 140 at yung dating 160, hindi bumaba ng 20 pesos. At kalabasa, 50 pesos pa rin. Habang ang kamatis, ito medyo tumaas-taas ngayon. Wala sa dating 50, naging 40. Ay may 60 hanggang 80 pesos bawat kilo. Yung ibang presyo, yung tulad ng mga produkto natin, tulad ng itong luya, merong 160 itong itong produkto natin, habang 140 naman yung mga imported. At sibuyas, 180, merong tagwa 100 pesos. Itong sayote naman ay bumaba pa rin ng 40 pesos. Wala sa dating 60. Ang repolyo, bumaba rin ng 80 hanggang 100. Ang carrot, 80 pesos plus dating 90 pesos. Wala paggalawang iba. Habang itong presyo lang, itong makopa naman, ay 200 pesos. Wala sa dating 250. Ang labuyo, 250 pesos pa rin. At yung siliga paligang ay 80 hanggang 100 pesos. Sa presyo naman ng itong
karte. Ito medyo mababa pa rin yung Angel dahil hindi naman ako parang ito ng isang tipo. Dahil itong manok, 200 pesos pa rin. Habang yung baboy, merong 280 hanggang 300. At pork chop, ang piniling, ang pigi, 280 hanggang merong nagbebenta rin dito na 300. Ang pataulihan, 260. Ang manahan, 260. Ang po, ito yung walang pagdala na natiling 360 pa rin bawat kilo. Ganon din, ang presyo ng kambing, 500 pesos pa rin. Ang baka, 260. Ang presyo ng gulay, ang presyo ng prutas, walang pagkalaw. At ang presyo ng bigas, may mga nagtaas ng 2 piso. Ang balagkit na yun ay 58. Yung medyo maganda-gandang na klase, 80 pesos. At yung mga bagong ani ay 100 pesos. Ang Japanese rice, wala sa dati 56. Ngayon ay pumalo na kami dyan lang at 58. Ang red rice, meron na 60, 63. Ang tasmin, 53. Ang brown rice, 56. At yung bagong ani sinasabi, 40 pesos. Ito yung pinakamurang presyo ngayon ng bigas. Marami rin dito sa 7th Avenue sa Respat Aristot. At ito pinagulat ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Ito din, wala din price increase ha. Yung tangerine chocolate, ito po yung produkto ng mga magniniyog na mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Kung nagregalo ka nito nung Valentine's Day, nakapagpasaya ka na ng araw ng mga puso, nakatulong ka pa sa mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. May mahigit 10 variants yan ha, ng mga raw material. Galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana po, sabi ni Dr. Helen Tan, ating tangkilikin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May huli na. May huli na si Sherwin Laparo sa Barangay Tumana, Marikina City. Sherwin, good morning. Yes, Kuya Angel, maganda pala yung mga kalsada rito sa Tumana, sa Marikina dahil nandito kami ngayon sa Pechay Street. Kapag ikay napunta naman doon sa may Ilocos side, mayroon doong Kabatiti. At kapag sila pinagsama-sama, niluto, kasama na yung paborito mong halaman. Ano yung paborito mong halaman ngayon? Oy, sabi ng Makiling Botanical Garden, ang kantutan ay ang plant of the month. Yun ang plant of the month. Oo. Ngayon ay Pebrero. Pero etong nanay na nahuli natin, ewan ko kung mahilig ba siya doon sa halaman na, mahilig ho ba kayo doon sa halamang? Marami pa po sa halaman na yung skin. Ayan. Snake skin. Snake skin ang alaga ninyo. Ayaw nyo mag-alaga ng Chinese bamboo. Ayan, ayan. Ang mga alaga, Chinese bamboo. Para may... Yung mga gano'n na lang, ang hirap alagaan kasi nung paborito mong halaman ngayon, Kuya Angel. Parang, ewan ko ba? Hindi ko alam, tanim ka gano'n sa bahay nyo. Ikaw naman, pag taglamig, yun ang usong halaman, no? Sige na, mamigay ka na. Ang uwi na natin ngayong umaga ay si Nanay. Magandang umaga po. Pangalan niyo po? Pangalan ko po si Clemencia Playo Rosales. Nanay Clemencia. Yan, Nanay Clemencia. Palagi ka nakatune in sa DZRH. Tignan mo, Angel. Kasi bit niya yung kanyang rasyo. Ang ganda na yan. Oh. Sino ba nagbigay? Inabili niyo ba yun ng panahon ni MacArthur o ni Masita? Matagal na rin po. Matagal na. Natagaan ko lang pong pakinggan. Sino presidente ng Pilipinas nung mabili niyo yan? Ayun, marami.
Marami na. Hindi naman siguro si Aguinaldo. Pinapalitan na po. Hindi po, si Duterte. Duterte ba? yan? Bago lang. Si Duterte. Mumurahin lang po itong radyo ko. Mumurahin lang. Hayaan nyo, mapapalitan niya mamaya kapag nasagot yung ating word of the day. Pero dahil pa mahilig ka sa DZRH, at sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Angelo Palmones po. Kuya Angel Palmones, eto meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Walang anuman po. Clemencia Sotaya Rosales. Madalas po ako makinig sa DZRH, ang kauna-unang istasyon sa Pilipinas. O diba? Yan, deklarado ni Nanay Clemencia na ang DZRH ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Opo. At dahil nakuha nyo yung ating 1,000 pesos, kailangan makuha nyo rin ating word of the day. Prerogative. Ang ating word of the day, nakuha niya. Dahil yan, meron kang medium component, hatid ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, dahil ngayon Chinese New Year, meron kayong malakas promo. Ano ba to? Hindi na medianoche. Chinese New Year basket. Yan iluto nyo mamaya. Dahil Chinese New Year pa rin. At hindi lang yan, meron din kayo, syempre, pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming laban, ubos yan. Maraming salamat po. Sobrang saya ko po. Grabe. Ang ganda ng ngiti ni Nanay. Nay, ingat po kayo lagi. Ayan, ha. Oo. Senior na ba si Nanay? Senior na daw ba kayo? Senior na si Nanay. Nakakapanood kayo ng libre sa sine? Hindi. Hindi po. Maraming trabaho sa bahay. Mga gawain bahay pinagkakabala. Busy si Nanay. Oo. O siya, sige, Nay. Okay, enjoy, Nay, ha. Salamat po. Maraming salamat po. Ang ganda ng umaga nyo, di ba? Pag labas nyo ng bahay, meron kayo kagad na pera. Yan, at sa mga nais manalo na 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo, kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sugar Made Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo! Alas 5:40. Ang oras na yan ay 36 makalipas ang alas 5 ng umaga. Oy, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakarinkle, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise kahit nagkakaedad na. Hanapin lamang ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa New Zealand at sa South Korea. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin ang direktor ng Philippine College of Surgeons at presidente po ng Cancer Commission Foundation. Pag-usapan nga natin ho ang cancer. Si Dr. Catherine Te. Doc, magandang umaga po sa inyo. Doc Cathy. Magandang umaga po. Ayan, thank you for joining. Oo, thank you for joining us, Doc Cathy. Teka muna, ang alam ko meron ho kayong gagawing convention relative to Cancer Awareness Month ngayong February. Opo. Ito po yung Philippine National Cancer Summit at ginagawa po natin to every February for the cancer awareness, no? Because February we celebrate World Cancer Awareness, and also in the Philippines yung ating National Cancer Awareness Month. Who can join? Mga doktor lang? Lahat? No, hindi po. We've been doing this for
for the 6th year, this is the 6th year, no? Anybody can join, actually. Hindi lang po ito para sa doktor. In fact, mas inaanyayaan natin ang lahat, ang ibang mga sektor, community, no? Katulad ng lay people, policy makers, at kahit sino, kasi ito po ang gusto kong iparating sa lahat. Cancer does not affect only the patient, but everyone is affected, especially the family, caregivers, lahat po yan. Even ang mga doctors, mga healthcare workers, nurses, lahat, naapektuhan din sila. Not because of cancer itself, but because of the environment, yung inaalagaan ng mga pasyente, kahit paano, darating din yung panahon na parang nakaka-burnout din siya. Nadidrain sila. Yes, nakaka-drain. Katulad yan ng binibigyan natin ng importance ang mga caregiver kasi napapagod din po sila. Saan to gaganapin, ma'am? Doc? Sa Crown Plaza. Okay. Sa Ortigas. Okay. That will be tomorrow. Feb 19. 19. So Feb 19 pa pala. Thursday. Feb So 19. one more day. One more day. Tapos, pero may live streaming ito para makapanood o makasubaybay yung ating mga hindi makakadalo. Opo. For the past few years, ginagawa po namin yan. Hindi po lahat ng sessions, kasi hindi naman kaya ng lahat ng sessions naka-live stream, ano? So, some of the sessions can be live stream, especially the keynote, yung mga malalaking sessions na sa Facebook Live namin ginagawa, Facebook live stream. Okay. And hanapin nila ay ang Cancer Commission Foundation. Yun ang hanapin namin. Okay. Philippine College of Surgeons Cancer Commission. Okay. PCS CanCom. Okay. Philippine College of Surgeon Cancer Commission. Ayan. Yun pong hanapin ho ninyo kung gusto nyo makapaloob ng live stream. Dok, bakit ba pabata ngayon ang biktima ng cancer? Yung isang dating staff ko, wala pang 50 anyos. Ayun, kamamatay lang dahil sa cancer. Why is that? Opo. Totoo po yan. Marami kaming nakikitang pasyente ngayon na pabata ng pabata at malaking bagay sa tingin ko yung environment, yung stress, yung kinakain natin, yung pollution, at yung mga radiation. Maraming dokumento, mga scientific evidence na nagpapahiwatig na, for example, ang mga cellphone, katabi niyong matulog. At yung radiation kasi na na-absorb ng ating katawan, may radiation din kasi yan eh. Di ba? Tapos yung mga batang naka-earphone lagi. So merong mga radiation waves din na na-absorb ng katawan. Tapos yung food intake, hindi ganun ka-nutritious, maraming preservatives, maraming hindi na siya kasing natural ng mga pagkain dati. Tapos, lifestyle. It's a lifestyle disease. Actually, we call cancer as a lifestyle disease. Matindi ang stress sa ating mga paligid, sa ating trabaho, sa ating buhay. So, all of these adds up to factors that bring down the immune response, immune system ng ating katawan. Kaya syempre, ang natural thing ng body ay yung mga cancer cells ay po siya parang natitrigger. Yun. Dok, siguro ganito, we'll arrange some longer interview para ma-establish din natin, halimbawa, yung protocol. Gaano ba ka talaga kahama? Ano yung chronic exposure mo sa cellphone to develop a cancer? For sure, meron mga ganung mga pag-aaral na. At saka, kasi mga bata ngayon, hindi pa nga masyadong improve yung kanilang immunity. Pinagagamit na ng mga magulang ng ng mga earphone,
mas maganda siguro magabayan. So I hope you can allocate more time sa amin in the coming days, ano, ha? So that we can thoroughly discuss yung mga precautionary measures and the protocols in using these gadgets. In the meantime, again, inaanyayahan natin ang ating mga kababayan, February 19, dito po sa taunang convention o pagpupulong para po sa Cancer Awareness Month ngayong Pebrero ng Philippine College of Surgeons Cancer Commission. Doc, tawag kami uli, ha? Huwag kayong magsasawa, ha? Oo, makikipag-ugnayan kami. Thank you. In the meantime, good luck po sa event and we look forward having you again dito po sa programa and other Meron doctors pong QR natin. code dyan sa screen. Salamat po. Ayan, pwede nilang i-click yan. Apo, To pwede access. po nilang i-click yan. Ayan. Okay. Doc, thank you, ha? Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Si Dr. Cathy Te, mula po sa Philippine College of Surgeons Cancer Commission Foundation. Magandang umaga, Pilipinas! Mga resident, ombudsman sa mga government agencies muling itatalaga laban sa korupsyon. Detalye mo na kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Magpapakalat muli ng mga resident ombudsman ng Office of the Ombudsman sa ilang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng kampanya laban sa katiwalian. Ito ang tugon ng ahensya o ang tugon ng ombudsman sa resulta ng survey ng Okta Research na bribery o panunuho lang nakikita ng mayorya ng mga Pinoy bilang pinakakaraniwang anyo ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, i-recall muna ang mga nakakalat nilang resident ombudsman at magkakaroon ng redeployment at rotation. Layon nitong maiwasan ang familiarity at mapanatili o itaguyod ang profesionalismo. Aniya, maring lapitan ng taong bayan ng resident ombudsman upang isumbong ang makikitang katiwalian sa anumang ahensya. Makikipag-ugnayan din aniya sila sa Anti-Red Tape Authority o ARTA upang higit na maging epektibo ang kanilang kampanya. Kabilang sa mga ahensya na inisyal na tatanuran ng Ombudsman ang BIR, Bureau of Customs at ang Department of Public Works and Highways. Hindi pa naman may sasama sa ngayon ang mga local government units at uunahin muna ang mga vulnerable agencies ng pamahalaan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. 4 na minuto na lamang, 6 na ng umaga.